karampatang kalusugan. Sa araw na ito, itinatalaga namin sa iyo ang aming pagpupuring ito. Naniniwala kami sa iyong sinabit pinangako. Wala kang pinabayaang naglingkod sa iyo, nagmamahal sa iyo ng tapat at nagpupuri sa iyo. Salamat po na sa araw na ito, muli naming mararanasan ang pangako mo na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Ikaw ang Diyos na mapagpala, kaya pinagpala mo na kami sa araw na ito. Purihin ka at sambahin ngayon at magpakailanman. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Ng Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halika na, iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, alleluia. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, naghahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, 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 Purihin natin ang buhay na Diyos. Dagdagan natin kahit hindi malakas, dagdagan nating palakpak sa Panginoon. Ang sabi ko lang dagdagan, hindi palakasin. Dagdagan. Lalong nawala. Magandang morning sa ating lahat. Kayo ba'y naniniwalang may pagpapala sa likod ng pagsunod? Mahal ba natin ng Diyos? Amen. Taas kamay ang nagmamahal sa Diyos. Habang nakataas yan, pakinggan nyo ang aking ibabahagi. Okay lang kayo na nakataas yan? John chapter 14, verses 15 to 21. Mahal nyo ba ang Panginoon? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama,
at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Konting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo na sa araw na iyon na ako'y suma sa Ama, kayo'y suma sa akin, at ako'y suma sa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Sabihin nyo, ako yon. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya. At ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Mga minamahal kong mga pinagpala, ito ang mabuting balitang magpapala sa atin mula sa Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Maganda ang iyong balita. Purihin natin ang mabuting balita. Sabihin mo, ako'y, saan ang kamay? Sabi niya, ako'y, sa tapat ng puso, sabi mo, ako'y pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Kaya sabihin mo sa katabi mo, katabi, pinagpapala kita ngayon sa pangalan ni Jesus. Hindi sumang-ayon. Huli na yung pagsang-ayon. Okay, give me 10 minutes. Makakaupo na kayo ng dahan-dahan. Ay talagang dahan-dahan? Sabi ko, makakaupo na kayo ng dahan-dahan. O yung iba bigla. Sabi ko, dahan-dahan. Kumusta na ang mga anak ni El Shaddai? And Oh. prosperous. Huwag niyong pahabain, wala tayo sa ambil. Sabi niyo lang, bless na bless. Ayan. Para makatipid tayo sa oras. Ayan po. Parang kailan lang mayroon talaga ditong mystery sa Hong Kong. Comeback. So, pag-aralan natin ngayon, give me 10 minutes. Blessing and rewards behind obedience. Ulitin po ninyo. Okay, pagpapala at gantimpala sa likod ng pagtalima o pagsunod. Sinong handang pagpalain at gantimpalaan? Ang pagpapala na yan at gantimpala ay sa pamamagitan sa likod ng pagsunod. Because obedience is power. Narinig? Obedience is power. Ulitin nyo. Ang pagsunod, kapangyarihan. Say it again. Obedience is power. Ulitin nyo nga. Ang pagsunod, kapangyarihan. Say it again. Obedience is, nagkasundo din.
Now we are going to talk about obedience, the power of obedience. Ang kapangyarihan ng pagtalima o pagsunod. It involves performing an action under the orders of authority. Ibig sabihin, ito'y pagtalima, ito'y pagsunod na mayroon kaakibat na aksyon, no, pagsasagawa. Ang pagsunod ay hindi lamang nalaman, hindi lamang sa pagkaunawa, kundi ang power of obedience ay kaakibat nito ay ang pagsunod. Yung isagawa mo kung ano yung nais ng nasusundin. Amen po? Sabi ng book of 1 Samuel, in chapter 15 verse 22, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. May kausap po ba ako? Ulitin ko. Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. Mabuti daw yung pagsunod. Obedience is better than sacrifice. Pero yung paghahandog, mabuti yan. Parang delay yung amen. Ang paghahandog, mabuti yan. Pero mas higit na mabuti yung pagsunod. Kung naghahandog ka nga, pero wala namang pagsunod, ay hindi iyon epektibo. Pero mayroon ka ng pagsunod, may paghahandog ka pa, gantimpala ang iuuwi mo ngayon. Amen po? Sabihin mo, naintindihan ko yon. The benefits of obedience. Ulitin nyo nga, ang benepisyo ng pagsunod. Say it again. The benefits of obedience. Bakit parang nagangiti-ngitian kayo dyan sa paligid? Ha? No? Ang mga benepisyo ng pagtalima. Sabi ng verse 14 or chapter 14, verse 21 of the book of John, He will himself to you. Ito ang benepisyo sa pagsunod. Una, sabi niya sa verse 21 ng aking tinunghayan, ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Sinong may sabi? Para bulong-bulungan kayo dyan talaga. Sinong may sabi? Si Jesus. Ito yung nagsabi dito sa John chapter 14. Sabi niya, He will fully introduce Himself to you. Sabi niya sa Tagalog, ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Magpapakilala kanino? Sarilinin mo lang. Baka ayaw ng katabi mo. Magpapakilala kanino? Sa akin. Amen po? Now, knowing Jesus, more brings reward. Yung nagpakilala siya ng lobo sa iyo, maghahatid siya ng maraming gantimpala. Sinong gustong makarami ng gantimpala? Okay. Knowing Jesus more brings reward, supernatural joy. Ibang-ibang klaseng kagalakan. Anong kaibahan ng kagalakang ito? Na kahit walang nakakatawa, nagagala ka pa rin. Na kahit wala kang kasama, masayang-masaya kang naglalakad. Wala kang pakialam sa mga katabi mo sa nakakakita sa iyo, basta ikaw masaya, pakialam ko sa kanila kung wala silang ginagawa. Yan ang supernatural joy, na wala namang kadakadahilanan pero nakangiti ka. Pag may nakakita sa iyo, alam nyo bang nadadamay nyo sila? Dahil pinagtatawanan ka nila? At least,
nagbibigay ka ng galak sa kanila. Amen po? The supernatural joy, hindi ito madalumat ng mga iba. Ikaw lang ang nakakaramdam nun. Bakit? Kasi nagpakilala sa iyo ng lubos the joy of the world. 5 lang yata nag-amen. Di ba, the joy of the world? Sino yung joy of the world? Sino? Si Jesus. Di ba nung Pasko na yon, anong kinanta? Joy to the world, the Lord is come. Hindi is come, ha? Diba? Yan ang supernatural joy na hindi maintindihan ng iba. Pero ikaw lang na nagpakilala si Jesus sa iyo. Spiritual strength. Anong ibig sabihin? Ibang klaseng kalakasan. Na kahit may problema ka, malakas ka pa din. Talaga, ha? Na kahit tad-tad ka na ng problema, malakas ka pa rin. Yan ang benepisyo ng nagpakilala si Jesus sa iyo. Sabi ng Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is your strength. Sabihin nyo nga, personal. Is my nang gamitin do, hindi yours. No? The joy of the Lord is my strength. Ulitin nyo. Yun ba yung ulitin nyo? Ang kalakasan ko ay sino? Mula sa Diyos. Ang mga taong lubos na kilala si Yahweh El Shaddai, ligtas sa pagkabalisa. Tingnan mo ang katabi mo. Balisa o tuliro? Kapag nagkaroon ng karamdaman, ang mga nakipag-isa kay Jesus, kahit may karamdaman yan, hindi nauuna ang takot at pangamba. Mas nauuna pa sa kanya na, ano kung mamatay ako? Ano kung mamatay ako? At least, pasok ako sa langit. Sinong gusto makapasok sa langit? Kailan nyo gusto? Kita mo yan, ang lakas ng loob nyo magtaas. Tapos kung tanungin kayo kung kailan nyo gusto, hindi nyo alam? Gusto nyo ngayon makapasok na? Hoy, bakit? Ang tinutukoy ko ba yung mamatay? Hindi pala. Sinong gusto makapasok sa langit? Kailan nyo gusto? Simple lang ang sagot. Sabihin mo, anytime. Kasi huwag kang matakot. Kung hindi mo pa oras, hindi ka tatanggapin sa langit. Alam nyo, pag hindi ka pa handa, baka pag hindi ka pa handa, doon ka kunin. Sinong hindi pa handa? O sinong handa na? Yung iba sigurista, hindi talaga nagtataas. Ewan ko kung anong gagawin ko sa inyo. Alam mo, magsaya tayo. Biruin nyo, anniversary ngayon ng Macau, iniwan ko sila. Ba't kayo maingay? Alam nyo kung bakit ko iniwan sila? Alang-alang. Anong sa inyo? Alang-alang sa pagsunod ko kay Yahweh El Shaddai. Sapagkat alam nating sa pagsunod may biyaya talaga, gantimpala. Pagpapala at gantimpala. Yun ang tinatalakay natin. Amen po? Now, advantage of being Christ-oriented.
Ano ang advantage? Ano bang ibig sabihin ng advantage? Ang kaibahan. Extraordinary. Ibang-iba kaysa iba. Alam niyo ba kung bakit napapaganon ako? May nararamdaman akong mainit sa likod ko eh. Kasi si Brother Jojo, nilagyan ako sa likod ng painit. And ayaw ko man gumano, pero napapaganon ako eh. Woo! Hallelujah! Ang pagkakaiba kaysa iba. When Jesus remains your focus. Everybody say focus. Your heart is filled with a perfect joy. Kung nananatiling ang tuon mo ay kay Jesus, hindi sa mga problema mo, kapatid, hindi sa mga suliranin mo, hindi ang focus mo sa mga kaaway mo, hindi ang focus mo sa mga nagkakautang sa'yo, na ayaw naman talagang lumingon na magbayad. Kung kay Jesus nakapokus, nakatuon ang paningin mo, perfect ang kapayapaan na dulot nito sa buhay mo. Tingnan ng katabi. Tingnan lang, wag pagtawanan. Tingnan ng katabi. Anong nakita mo? Anong maganda? Hindi ba kayo namalikmata? Tingnan ulit. Hintayin nyo ang tanong kong follow-up question. Tiningnan nyo ba? Anong nahalata? May problema, wala? Sigurado? Tingnan ulit, para sigurado. May problema, wala? Pero pagkatapos ko nito, mamaya-maya, mag-ipon-ipon kayo, magbilangan kayo ng problema. Maniwala ako, lahat yan may problema. Taas kamay ang wala. Kayo mga nagtaas, kayo ang problema namin ngayon. Lahat tayo may problema. Pero ang kagandahan, kapag na kay Kristo ka, walang panama ang mga problemang yan. Amen ba? Mga kapatid, when Jesus remains your focus, your heart is filled with a perfect peace. Walang panama ang kapayapaan, walang puwang ang problema sa buhay mo. Punong-puno ka ng kapayapaan. Isaiah chapter 26 verse 3, bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Taas ang kamay ang mga tumatalima. Listen, when Jesus remains your focus, you will experience the true unity with fellow believers. Makikita natin ang ganap na pagkakaisa sa ating mga kapwa mananampalataya. Amen po? When we focus on Jesus, pag nakatuon tayo kay Jesus, we focus with the purpose. Nakatuon tayo doon sa layunin. Sabihin mo, bakit ako tinawag ng Diyos? Why we are called by God? Hindi ko na sinabing ulitin nyo yon. Bakit tayo tinawag ni Jesus? Okay? John chapter 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo at humirang upang kayo'y humayo, mamunga at manatili ang inyong bunga, sa gayon ang anumang hingiin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo ng Diyos. Why He called us? Malalaman natin yung pag-focus tayo kay Jesus, malalaman niya yung layunin bakit tayo tinawag ng Diyos. Una, humayo. Palaganapin ang mabuting balita. Pangalawa, mamunga. Fruitful. At pangatlo, manatili ang bunga. Hindi lang during fellowship, hindi lang during prayer meeting, hindi lang during simba. Araw-araw makita, manatili ang bunga. Bakit kailangan tayong mamunga? Tinawag tayo ng Diyos para humayo at mamunga. Bakit kailangan mamunga? Para mayroon anihin. Sinong gustong umani?
kung wala ka naman bunga, ano nga anihin mo? Maani ka ba sa iba? Kaya tayo gustong mamunga ng Diyos para may anihin at manatili yung bungang yon. Kaya tayo may bunga nito, kaya tayo namumunga dito, mga kapatid, kasi kaya tayo may inaani dito, kaya binabalik-balikan nyo every Sunday dito, kasi namumunga kayo, may inaani tayo dito. Taas kamay ang namumunga. Yan, with action. Sabi natin, obedience is power. At ang power nito, with action. Kung namumunga tayo, taas kamay ang namumunga ulit, dapat umaani. Sino ang aani? Kayo nang namunga, kayo pang aani. Aani ang gardener, yung tagapag-alaga ng ubasan. Namumunga ba tayo? Bakit tayo namumunga? Nakakabit tayo sa puno. Taas kamay ang nakakabit sa puno. Sabi ni Jesus, I am the vine. Sabihin mo, personal, I am the branch. O sabi niya, branches daw. Eh di marami ka na. So ikaw yung namumunga, aani si Yahweh El Shaddai. Sabi ng Bible, my Father is the gardener, I am the vine, sabi ni Jesus, and you and me is the branches. Kung namumunga ang branch, tayo na sanga, aani ang gardener. Sino ang gardener? Si Yahweh El Shaddai. Namumunga ba tayo? Kaya nga nagpapatuloy ang gawain ito, kasi yung bunga natin, hinaharvest ng Ama. At dahil hinaharvest ang Ama, mga kapatid, dumadami tayo ng dumadami. Nagpapatuloy ang ating gawain. Kaya congratulations sa mga bunga natin na pinapapitas natin sa Ama and distributed ngayon yon. Sabi ng pangalawa, if we focus our attention to Jesus, we can be united. We can be united. Sabi ng Bible, love one another. Amen po? Sinong gusto ulit magpalain? O tayo na tayo. Remember, we must be always connected to the vine. Kaya na sa mga namumungay, pagpatuloy nyo po ang ginagawa nyo sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin dito hindi masasayang. Your dedication, your time, your talent, your treasure, yung inyong pag-iikapo na hindi nyo kinakalimutan sa Panginoon. Nakatingin ang Diyos doon dahil alam niyang pinagpapala niya tayo. Your said faith, your pag-aalay, yung paghahandog, everything na ginagawa natin sa Panginoon, pinatutunayan lang natin na namumunga ang sanga sa Panginoon. Remember, we are prone to sickness. Tayo po ay madaling kapitan ng sakit. We are prone to distraction. Malapit po tayo sa kapahamakan at kaguluhan. We are prone to sin. Pero kung tayo po ay nakakonect sa puno, mga kapatid, na nagpapakilala sa atin ng lubos, we are protected. Hawakan po ninyo ang inyong mga prayer request. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos, sabi ng Panginoon. Ang aking Ama, iibigin kayo, iibigin nyo ako at iibigin ko kayo, magpapakilala ako sa inyo ng lubos. Panginoon, salamat. Sa luklukan mo, mananatili kami. Sa luklukan mo, may kapahingahan kami. Sa luklukan mo, may kagalingan kami. Amen, Lord. Amen, Lord. Ganda ng iyong luklukan. Ayaw ko nang lumisan. Tibok ng puso mo.
sa dako ng kabanalan. Ako ay nagilala at ako ay namangha. Ilog mo'y dumadalo, hipuin mo ako. Kalakasan ko ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Just sing the song, please. Heavenly Father, we thank you so much for this great day. I know that you are here in the midst of us, Lord. We humble our heart before you. Lubos kaming nagpapakumbaba. Tabutin mo po kami ng iyong mapagpalang kamay. Lahat ng narito, silang mga nanonood sa Facebook Live, Father God. Connect us, Lord. Your hands, your healing hands. And thank you, Father God. You never leave us lonesome. Hindi nyo kami iniiwan nag-iisa. Sa oras na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus ng taga Nazaret, lubos kong pinagpapala ang lahat ng narito ngayon, silang mga nakatune in, nanonood, nakakonect, Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father God, ibuhos mo ngayon ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, palayain ang lahat ng may sakit, ng may karamdaman, silang mga nakatanikala sa pangalan ni Jesus. Father God, release in the name of Jesus. And Father God, with a simple prayer, I pray, lahat ng kahilingan nila, iginuhit o hindi sa munting papel, sinusundan mo ito ng himala at katugunan sa oras na ito. Thank you so much, Lord, sa aming mga alay, sa aming mga handog, sa aming hindi nakakalimutan na mga pag-iikapo, paghahandog para sa iyo, na ang pangako mo, wini-withdraw namin ngayon, kiniklaim namin ngayon, na hindi mo, na tinutupad mo, hindi mo pinahihindian ang aming mga kahilingan. Wika mo, pag sumunod kami sa iyo, pagpapalain mo kami ng labis-labis, ng ustong takal, ng sapat na sapat, Panginoon, na hindi namin mabilang sapagkat ito'y para sa amin, sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Salamat po. Sa likod ng aming pagsunod, may gantimpala ka at may pagpapala ka. Lord, hallelujah. Kalakasan ko ikaw, Jesus. Pag-ibig mo walang hanggan. Presensya mo kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Kalakasan ko ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Praise.